Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV. Panibagong araw na naman para sa mga balitang hatid ay good vibes. Ngayong araw, sagot na namin ang mga balitang tiyak na magpapa-feel better sa'yo. Dito, bawal muna ang nega dahil live naming ihahatid ang positive news sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel, ang tagapaghatid ng mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Una sa ating The Better News ngayong araw, pinag-aaralan na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang implementasyon ng isang Unified ID para sa Persons with Disability o PWD ngayong taon. Bukod dito, plano rin ng kagawaran na maglabas ng digital version nito na may kasamang security features. Ang mga detalye panoorin sa report ni Dustin Bayog. Plano ng simulan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pilot implementation ng Unified Persons with Disability Identification o PWID mula sa buwan ng Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Sa panayam kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao sa Magandang Umaga Pilipinas, inaasahan na ngayong 2025 ay magsimula na rin ang nationwide rollout ng Unified PWD ID na inaasahan sa ikalawang semestre ng taon. Paliwanag din ni Dumlao na bukod sa physical ID ay magkakaroon din ng digital ID ang mga PWD na may security features upang masigurong lehitim mo ito. Yes, ma'am. Ko lamang po. Yung physical ID kasi merong RFID na yon, Radio Frequency Identification. Ano po siya, may high security features na pwede rin po magamit for offline use. So, kinakailangan talaga na ma-issuehan nga po yung mga person with disability ng bago po nilang ID. Kasalukuyang namang pinaplansya ng ahensya kung saan lugar isasagawa ang pilot implementation na maaaring umabot sa 60,000 hanggang 200,000 ng target na mabigyan ng bagong ID. Samantala, kinukonsidera rin ng DSWD sa pilot implementation ang magiging validity period ng ID lalo na sa ilang tinuturing na temporary disability. Dati po kasi sa mga naging pagpupulong kung kinakailangan din natin na ma-determine kasi meron tayong mga disabilities na apparent, non-apparent, meron din namang mga temporary, meron din mga permanent disability. So, kinakailangan na doon sa ID ay naka-indicate para alam natin yung kung hanggang kailan po yung validity ng ID, especially kung temporary lang naman din yung disability ng isang individual. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, naghahanda na rin ang DSWD para sa kanilang ikatlong taong implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program. Ang iba pang detalye tutukan sa report na ito. Kasalukuyan na ang paghahanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa kanilang ikatlong taong implementasyon ng Tara Basa Tutoring Program ngayong taon. Nagkasana ng consultation series at orientation sessions ang iba't ibang field offices ng kagawaran at nakipagpulong na rin sa mga lokal na pamahalaan at state universities and colleges para ipaliwanag ang disenyo maging ang paraan ng pagpapatupad nito ng programa ngayong taon. Sa Bicol Region, nagkasana ng planning workshops upang maging target na matulungan ang higit 4,000 mga benepisyaryo na kinabibilangan ng mga mag-aaral, magulang, tutors at youth development workers. Matatandaan na simula ng ilunsad ang programa noong 2023, aabot na sa 7 rehiyon ang kaisa na sa Tara Basa program ng DSWD. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
itatanim mga abot sa 20,000 mga puno sa La Trinidad, Benguet bilang bahagi ng pagpapalakas ng produksyon ng kape sa kanilang lugar. Ang mga detalye sa balitang yan tinutukan ni Mili Borja. Patuloy na pinapalakas ng bayan ng La Trinidad sa Benguet ang produksyon ng kape sa pamamagitan ng pagtatanim ng mas maraming puno at paggamit ng makabagong teknolohiya. Kinumpirma ng Municipal Agriculturist nito na si Nida Organo ang inihanda nilang 20,000 na punla na itatanim sa pagsisimula ng tag-ulan ngayong taon upang mapabuti ang kanilang produksyon. Noong 2024, nagtanim ang ilang residente ng hindi bababa sa 10 puno bawat isa matapos makita ang potensyal ng kape bilang mapagkakakita ang produkto. Target ng La Trinidad na magtanim ng 25,000 na puno simula 2025 na madadagdagan pa sa susunod na 4 na taon. Sa tala ng Municipal Agriculture Office, mayroong 99,000 na mungungang puno ng kape sa iba't ibang bahagi ng bayan na nakapag-produce ng 10.4 metric tons ng green beans noong 2023. Sinimulan na rin ng mga residente ang paggamit ng teknolohiyang rejuvenation sa matatandang puno at topping, kung saan pinuputol ang tuktok ng puno upang lumago ang mga sanga at mas dumami ang bunga. Samantala, dahil sa mga pagsasanay na ibinibigay sa mga coffee grower, mas bumuti rin ang kalidad ng produkto na umaabot sa 80% cupping rate sa National Coffee Competition. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bilang tugon at tulong na rin sa mga apektado sa pagputok ng Bulkang Canlaon, nagbigay ng isang Mobile Treatment Plant o MPT ang Philippine Disaster Resilience Foundation sa mga barangay sa Negros Oriental. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Naghandog ng isang Mobile Treatment Plant o MPT ang Philippine Disaster Resilience Foundation o PDRF sa mga komunidad na lubos na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Canlaon. Nilagay ang mga ito ng Office of Civil Defense sa ilang barangay sa Negros Oriental. Ang MPT ay isang portable water purification system na nakadisenyo upang magbigay ng malinis na tubig sa mga komunidad na nakakaranas ng water shortage dahil sa kalamidad. Nagagamit din ang makinaryang ito na maiwasan ang posibleng panganib sa kalusugan na dala ng water contamination at kakulangan sa sanitation. Samantala, katuwang din ng PDRF ang logistics and transport provider na Tugo sa paglulunsad ng relief operations on ground at tiniyak ang patuloy na pagbibigay suporta sa mga nangangailangan. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ipinananawagan naman ng bagong henerasyon Party List Representative Bernadette Herrera ang pagpapaigting sa pagpapatupad ng suporta para sa mga solo parent. Kabilang dito ay ang tamang pagtrato sa trabaho, access sa health services at marami pang iba. Ang mga detalye tutukan sa report na ito. Nanawagan si bagong henerasyon Representative Bernadette Herrera ng mas maigting na hakbang sa pagsuporta sa mga solo parents. Ito ang isinusulong ng mambabatas at ito ay sa pamamagitan aniya ng pagbuhay sa mga programang magpapalakas sa solo parents at kanilang mga anak. Kabilang sa mga tinutukoy ni Herrera ang kahalagahan ng epektibong pagpapatupad ng mga umiiral na batas para sa mga solo parents. Gaya na lamang ng pagbibigay sa mga ito ng subsidiya, access sa pabahay at pagbibigay ng mental health services. Kabilang rin ang flexible work arrangements sa solo parents, pagsasanay sa kabuhayan upang kumita at workshops sa financial literacy upang tulungan ng mga ito sa epektibong pamamahala ng pera. Samantala, hinimok din ng mambabatas ang mga local government units o LGUs na magtatag ng solo parent desk sa kada barangay. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pinaaalalahanan ng isang environmental group ang mga kumakandidato ngayong eleksyon na gawing prioridad ang pagprotekta sa kalikasan. Ito ay kasunod ng opisyal na pagsisimula ng 90-day campaign period na inilaan ng COMELEC para sa mga kandidato. Ang buong pahayag ng grupo, alamin sa report ni Dustin Bayog. Kasabay na pagsisimula ng 90-day campaign period ngayong eleksyon, nanawagan ang environmental group na Ban Toxic sa mga kumakandidato na isama sa kanilang plataporma ang pagprotekta sa kalikasan. Sa kanilang inilabas sa press release, sinabi ng Ban Toxic na marapat lamang maging prioridad ang mga platapormang nakasentro sa usapin ng environmental protection.
Kabilang dito ang krisis sa basura, plastic pollution, pagtugon sa panganib ng industrial activities at conservation efforts sa mga kagubatan. Ani nito, katumbas ito ng pagprotekta sa publiko mula sa epekto ng climate change, particular sa mga nararanasan nating mga kalamidad. Ayon pa kay Ban Toxics Campaign and Advocacy Officer Tony Dizon, napakikita ng kandidato ang kanyang commitment dito sa pamamagitan ng responsableng paggamit ng campaign materials. Sa uli, panawagan ito sa mga kandidato nagpagsilbihan ng mga mamamayan at pangalagaan ang kapaligiran. Para sa DZRH TV, ito si Dustin Bayog, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, nagpaabot naman ng 6 na milyong pisong halaga ng tulong ang DSWD para sa mga pamilyang nasalanta ng pagbaha sa Sorsogon. Gayun din na pamamahagi ng higit 5 milyong pisong halaga ng family food packs sa 23 barangay. Ang mga detalye sa report ni James Galange. Nagpaabot ng 6 na milyong pisong halaga ng tulong ang Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang nasalanta ng matinding pagbaha sa Sorsogon. Ito ay dahil sa nag-iepekto ng shear line na nagpaulan sa malaking bahagi na nasabing probinsya. Katuwang ng kagawaran sa pamamahagi ay ang lokal na pamahalaan at aabot naman sa higit 8,000 pamilya ang nabigyan ng tulong. Samantala, ayon naman sa uling datos ng DSWD, umabot na sa higit 5 milyong pisong halaga ng family food packs o FFPs ang naipamahagi sa 23 apektadong barangay. Pagtitiyak ng kagawaran, patuloy pa rin anyang paghahatid ng tulong sa mga kalapit itong lugar na lubos rin na naapektuhan ng pagbaha dulot ng shear line. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Good news naman tayo pagdating sa sports. Lumahok ang higit 10,000 runners sa kauna-unahang Pokemon Run sa bansa. Para sa Balitang Sports at Natalia, ihahatid ni Mili Borja. Matagumpay na ginanap ang kauna-unahang Pokemon Run sa bansa na dinalahan ng mahigit 10,000 runners noong linggo sa SM Mall of Asia Complex. Sa 10K race, nanguna si Christopher Iblan na may 37 minutes and 9 seconds. Sinundan siya ni Carlos Go at Arel Montano. Pagdating sa women's, nanguna si Maricar Camacho na may 41 minutes and 48 seconds. Habang pumangalawa si Jocelyn Eligeran at pangatlo si Angela Nabel Velasco. Sa 5K, wagi si Louie Agawa with 16 minutes and 46 seconds. Kasunod sina Sherwin Cuenza at Mark Angelo Biagtan. Sa women, nanguna si Janine Se na may 22 minutes and 15 seconds. Habang pumangalawa si Pauline Abril Tadirara at pangatlo si Maricris Abueg. Sa 3K, si Calvin Vidal ang pinakamabilis na may 9 minutes and 50 seconds. Sinundan ni na Kim Wilson Allison at Ganimid Alvarez Jr. Pagdating sa women's, nanguna si Razanica Sara Bautista na may 16 minutes and 30 seconds. Kasunod sina Mary Grace De La Torre Mondragon at Paula Riqueville. Bumida sa event ang saya mula sa sikat na global franchise sa pagpupromote ng active lifestyle. Bukod sa Pokemon Team The Medal, mayroon ding mga race shirt, TCG Fun Pack at playmat mula sa organizer na Rio Run. Para sa DZRH TV, ito si Mili Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At syempre, the better news naman tayo sa mundo ng showbiz. Kai ng K-pop group EXO, discharged na sa military service. Ang mga detalye panoorin sa report ng ating showbiz, Angel. Discharged na sa military service ang EXO member na si Kai matapos ang 21 buwan. Nagsilbing social service worker sa Army Training Center ang K-pop star mula noong May 2023. Batay sa ulat ng local media, 5 linggo rin itong sumailalim sa basic military training bago na-assign sa social service. Isang araw nga matapos itong ma-discharge sa Army, agad pinasaya ng K-idol ang fans sa pamamagitan ng kanyang Kai Happily Ever After live stream. At may treat pang dance videos. 너를 만나면 눈물 차올라 바보 같은 난 아무 말 못해 말해줘 Merry Merry Christmas 안녕 잘 지내는 거지 I cannot turnego Yeah cause I'm so damn Sa ngayon, si Seo na lang huling EXO member na nasa ilalim ng mandatory military service at inaasahang madi-discharge naman sa September. Si Kai ay pinakilalang miyembro ng EXO noong 2012 at matapos ang 8 taon o 2020 nag-debut ito bilang solo artist. Bago nga ma-enlist sa military, inilabas pa nito ang kanyang third solo EP na Rover.
Para sa DZRH TV, ito pang ng Showbiz Angel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At yan na po ang mga balitang Pampa-Feel Better para sa inyo. Magkita-kita po tayo muli bukas para sa ating panibagong Good Vibe episode. Kaya naman para sa ating mga live streamers sa website, palagi lamang pong tumutok. At kung may gusto kayong i-share na balitang hatid rin ay Good Vibes, i-comment nyo na yan sa ating comment section. Tandaan, libre lang ang umiti at maging masaya. Kaya naman wag mo na itong ipagkait sa iba. Good vibes lang, ito ang The Better News. Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula Lunes hanggang Biyernes, 1 p.m. sa DZRH TV.